Matagumpay na dinistribute ng Honda ang mga bagong unit nito at kung mapapansin nga natin ay sunod-sunod ngang dinala ng Honda Philippines ang mga upgraded version ng mga previous model nito dito sa Pilipinas. Madami ang namangha dahil sa ginawang upgrade ng Honda. Magmula 150cc na ginawang 160cc at buwan nga lang ang pagitan ay agad nitong sinundan ng bagong Airblade 160. At ito ang pag-uusapan natin for today's video. Welcome ulit sa ating panibagong video. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag kalimutan na mag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong video upload. Isama mo na rin pindutin ang like button bilang suporta sa ating munting channel at huwag din kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Ang Honda Airblade ay inilabas sa bansang Vietnam taong 2020 at 3 taon na itong namamayagpag sa kanilang bansa at agad naman itong dinala sa Pilipinas, taon na ang nakalipas mula ngayon. Ngayon alamin natin ang advantages ng features at specifications ng scooter na ito. Umpisahan na agad natin sa pinaka-heart ng motor, ang kanyang engine. Ang bagong Honda Airblade ay mayroong exact engine displacement na 157cc. Single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, at ito ay equipped with ESP Plus engine o Enhanced Smart Power Plus, therefore ito ay naka 4 valves. Mapunta naman tayo sa kanyang engine performance. Ang Honda Airblade ay kayang mag-produce ng maximum power na 11.2 kW at 8,000 RPM. At nakakapagbigay naman ito ng maximum torque na 14.6 Nm of peak torque at 6,500 RPM. Mas mataas ang bilis nitong taglay at lakas kumpara sa mga ibang scooter dahil may bilis itong 11.2 kW at lakas na 14.6 Nm. Kaya pagdating sa top speed ay hindi ka dito mapapahiya dahil may ibibilis pa ito pagdating sa pabilisan. At kung akyatan naman ang labanan ay mas malakas ito ng bahagya at hindi ka nito bibiguin pagdating sa uphill. Meron naman itong bore na 60mm at may stroke naman na 55.5mm at meron naman itong compression ratio na 12.0:1. At para sa mga hindi pa nakakaalam ang bore and stroke pag ito ay yung kinumpyut ay dito mo malalaman kung ilang cubic centimeter ang engine displacement meron ang isang motor. Isa din sa pinagmamalaki ng scooter na ito ay ang kanyang liquid cooling system, gaya din ng iba pang mga 160cc ng Honda, pareho itong naka-liquid cool. Malaking advantage ito ng Honda Airblade kumpara sa ibang mga scooter, kaya panalong-panalo ka sa Honda Airblade 160 dahil naka-liquid cooled na ito at kahit saan ka man magpunta malapit man o malayo, ay makakasigurado ka na always in, proper good condition palagi ang engine ng scooter. Kung mahilig ka naman sa long endurance ay maasahan mo ang Honda Airblade dahil kaya nitong tumagal sa haba ng biyahe, maghapon man o magdamag, kaya wala kang magiging problema pagdating sa overheating issue. Pag-usapan naman natin ang mga smart features na mayroon ang Honda Airblade 125. Una, ito ay equipped with ISS. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang IECs o idling stop and start system ay malaking bagay lalo na sa ma-traffic na lugar, gaya ng Metro Manila na nakakaranas ng matinding traffic dahil kapag nakahinto ang scooter sa stoplight o naipit sa matinding trapiko sa loob lamang ng 3 segundo, ang engine ng motor ay mag-automatic shut off upang makapagpahinga ang makina. At ang pinaka-main purpose nito ay pigilan ang nasasayang na gasolina habang nakahinto ka sa traffic. Dahil kung wala ang ISS, ang motorsiklo ay patuloy pa din sa pagkonsumo ng gasolina kahit nakahinto na at nakabase pa kung ilang minuto nakatigil ang scooter. Kaya mas madami na din itong maibubuga na emisyon na nakakasira sa ating kapaligiran. Kaya mayroon itong ISS para pababain ang fuel consumption at emission sa mga traffic situation. Pangalawa, ito ay equipped with CBS. Ang combination braking system ay mas reliable gamitin kumpara sa standard brake lamang dahil ang kagandahan ng CBS pag pinihit mo ang front or rear brake. Alinman sa mga ito ay magsasabay ng bahagya upang maibigay ang balancing braking power na kinakailangan ng scooter kapag ninais mong huminto, kaya malaking bagay din ang pagkakaroon ng combination brake kesa sa standard brake. Equipped naman ito ng hydraulic single piston single disc sa harap. Meron na rin pala itong anti-lock braking system sa harapan. Ang anti-lock braking system ay piniprevent nito ang pagka-lock ng brake kung merong bigla ang pagpreno, na magreresulta sana sa pagkadula sa kalsada. At ang ganda din ng kanyang mags wheels na mayroong single spoke stars design at gumagamit naman ito ng mechanical leading trailing o drum brake. Pangatlo, ito ay equipped with side stand cut-off switch. Ang function naman nito ay hindi aandar ang makina kapag nakababa ang side stand ng motor. Isa din itong safety features na maituturing.
Pang-apat, ito ay equipped with USB charging port. Nasa ilalim ng upuan located ang USB, bagay na hindi masyado nagustuhan para sa ibang riders gaya ng mga mahilig mag-long rides na kinakailangan naka-charge palagi ang cellphone para sa magdamag na paggamit ng GPS. At sana sa next version ng Airblade ay ilipat na nila ang USB location, gaya ng sa Honda Click na nakalagay ang USB port dito sa harapan, kaya ito ay easy access para sa isang riders. Pang-lima, ito ay equipped with smart keyless system. Yes, hindi na ito gumagamit ng mechanical key at lahat ng version ng Honda Airblade 160. Ang kagandahan naman kapag naka-smart key ay syempre effortless na ang pag-on and off sa scooter. Dahil pa remote ka na lang pagbubuksan mo ito, kaya ito ay very secured at mayroon na din itong answer back system at anti-theft alarm na dagdag security assurance, bagay na kapaki-pakinabang sa lahat ng mga Honda users. Mapunta naman tayo sa kanyang suspensions. Sa harap ito ay naka-telescopic fork at meron naman itong dual shock absorber dito sa likod. Ang kagandahan sa naka-dual shock ay ideal ito sa mga heavy loads dahil mas mabigat ang kaya nitong buhatin at ikarga o di kaya ay pag mayroon kang iangkas at mas balance ang force na kaya nitong ibigay na nagpapanatili sa mataas na stability ng motorsiklo at mas maganda ang bouncing performance nito pagdating sa mga heavy workloads. Meron naman itong fully digital dashboard na very detailed at lahat ng information ay makikita mo dito. Ang kagandahan din nito ay meron na itong built-in voltmeter para sa battery health monitoring. Ang sukat naman ng gulong nito sa harapan ay 90/80/14 at sa likuran naman ay 100/80/40 all tubeless. Pagdating naman sa lighting system magmula headlight, daytime running light, tail light, at turn signal lights ay naka-full LED na lahat. Meron naman itong fuel tank capacity na 4.4 liters at ang kagandahan ng kanyang fuel tank ay nasa harapan kaya less hassle na din dahil hindi mo na kailangan buksan ang upuan para magpagasolina. Isa din ito sa kanyang advantage dahil ang kanyang underseat storage ay mas malaki dahil nga nasa harap na ang kanyang fuel tank kaya ang lawak ng kanyang compartment at kasya na dito ang isang full face na helmet. Meron naman itong fuel consumption na 50 km per liter. Very user-friendly naman ang kanyang ground clearance na merong 141mm at meron naman itong seat height na 775mm kaya swak ito sa height ng mga Asian na may average height lamang. Therefore, kayang-kaya itong imaniobra ng 5'2" ang height pataas at kung usapang top speed naman, ito ay umaabot ng 115 km per hour. May bigat naman itong 113 kilograms. Last but not the least, ang bagong Honda Airblade ay mayroong suggested retail price na 125,900 pesos. So dito na natin tatapusin ang video natin mga ka-Wizard Moto. Sana nagustuhan ninyo ang video, at kung nagustuhan nyo ay pakipindot ang like button bilang suporta na rin sa ating channel, at sa mga hindi pa nakasubscribe ay inaanyayahan ko kayo kapatid na mag-subscribe sa aking channel, para lagi tayong updated sa mga videos na i-upload ko pa. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ride safe and God bless.